aksidente talaga nangyari. Freak accident? Panoorin natin yung video. Ayan o. Ay! Sa gitna ng kontrobersya kaya itong naglabas ng statement si Sunshine, hindi pa sila naghihiwalay. So, kaya we wish her talaga na makita na niya yung talaga happy niya. Naglabas na ng kanyang panig si Gretchen. Si Atong Ang kasi parang nagpa-interview na. Siyempre, itinanggi niya. Napakalaki nito. Sobra. Mga Marites, maulang gabi po na naman ngayong Huwebes. At siyempre pag Huwebes, kompleto ang Pagpor. Bakit pag-Lunes? Pag-Lunes ba hindi? Minsan wala ka, di ba? Kompleto po ang chikahan at intrigahan dito po sa inyong paboritong universidad. Pero bago lahat, bagay muna ako sa inyo. Good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean, Junardo. At ako po ang inyong unbettable Professor Ambet Nabus. At syempre naman ang inyong PhD, Rose Garcia. Ganon ang inyong Mega Marites lecturer, Mr. Fu! And welcome to Marites University! Dahil Huwebes, kompleto tayo. Kasi pag Lunes, wala ka. Hindi, nandiyan ako. Tsaka maliwanag na, di ba? Ang liwanag Any changes? Oo, talagang nakita ko yung sarili ko sa monitor. Parang may divine intervention. Kasi ba naman, ang yayamaning Nina? May mga bulaklak. Diba? Bulaklak. Parang gusto kong i-guess yung Viva Hot Babes. Ano nga? Ang bango-bango. Ang bango-bango. Ang bango-bango ng bulaklak. Di ba? At least doon nakarelate ako yung isa hindi. Ano isa? Siya Popo. Nagpapasalamat po kami sa ating mga kamarites sa patuloy na tumatangkilik sa Marites University. Kung bago pa lamang po kayo sa MU Entertainment Channel, don't forget to like, share, and subscribe para hindi nyo ma-miss yung ating weekly episodes at syempre yung iba pa natin mga showbiz-related content. Yun na! Nagaling-galing mo na talaga, Mr. Fu. Wala na binabasa na na yan, ha? Di ba dahil nga, pag Lunes meron kang S, sa Huwebes meron kang T. Hindi pareho. Pareho ba? Parang siya may S. Parang may S, MU, tapos T. Tapos S, MU, tsaka T. Oo. SMT. Kulang nga lang yung L. Ano yung L? Ay, wala ako. Hindi ako kukunin nun. Dahil nasa S ako. Kasi may W ka pa, di ba? W pa. Alam na. Go. Pero pinakabonggang MU. Oo. Kunwari. Asan yung kamay-pay ko? Talagaan ba yan? Okay na nga, Marites. Simulan na po natin ang isang linggo. Chismis! Eto, Paul Salas nag-sorry sa female fan na naaksidente dahil sa kanya. Marites mo yan, Mr. Fu. Ito, nag-show. Aksidente! Aksidente naman talaga. Hindi nga alam na Pero aksidente talaga nangyari. But Fake anyway. accident or accident talaga? Panoorin natin yung video. Pwede? Okay. Tawa ako dyan talaga. Ayan na yung video. Mula yan sa Palawan na may event si Paul Ganyan Salas. siya, itsura niya? Hindi pa yan. Yan. Roll VTR. Ang luma ng Roll VTR. Ayan. Okay. Yan. So nakikita natin, kumakanta si Paul Salas. May nagpa-picture na babae. Ayan Ay! Hinatak niya kasi yung upuan para tumungtong siya. Tapos, yan alam na Hindi niya alam. Yung upuan na yon, yun yung upuan ng babaeng nagpa-picture sa kanya. Buti na lang nakapagka-picture si girl. Pero muntik na siya mabago. Di ba yung mga para sa mga joke na talagang tinatanggal na Pero in fairness to Paul, Wala naman siyang... wala talaga siyang alam. Wala siyang intention. Nakikita naman sa video. Kita naman sa video. Kaya wala ka naman Tsaka hindi, lesson learned kapag uupo. Siyempre sa'yo na-excite yung babae. Hindi niya alam niya na may upuan doon. Di uupo na lang siya. Kasi ba yung kadalasan, titingin ka muna, di ba? Kaya kinakapa muna. Nag-sorry naman na si Paul. Pero nag-sorry naman siya. Hindi naman kasi sa akin ang upuan
kuha ako ng kuha, pasensya. Minamahal kong binibini at hindi ko napansin, upuan mo pala yun. Bawi Ayun ako na. sa'yo, I love you. Mabuti at okay ka at sana nag-enjoy ang lahat ng mga taga Brooks Point, Palawan. Love you guys. Yun naman. Tinanggap Wala na. naman yung apology niya, syempre. Dead man na siguro. Parang pa-picture pa yata May picture sila. After, Together. Ay, galing na nga. nag-picture kasi Nag-picture ulit. before. Not unless kinol na yung attention ni Paul na, oy, Picture ulit. muntik na mabago. Correct. Or di kaya nag-video. O, di ba? Na sorry. Tsaka swabing-swabe pa yung pagkakahatak ni normal Paul lang, nung parang upuan. casual lang, di ba? Casual lang. Hindi Parang niya... na nga ipuan. Oo, para makatungtong siya. Sinend ko yung Dapat kay Perry. nagpaalam siya, ha? Natawa. Natatawa ka naman. Hindi ka naman natawa dahil na yung girl. Natawa ka Yung lang. ano yung- Pero yung osena na parang kinuhanan niya ng upuan yung babae na walang kamalay-malay na tuwang-tuwa, nakakapapicture lang sa kanya, yung pala muntik pa mabago. Buti na lang diba? hindi tumama ang ulo at okay lang na nagkatuwaan lang sila dun sa pagkakahatak ng upuan. Yun lang naman. Viral yan, ha? Yes. Okay, ito naman. Diba ako naman tayo sa PBB Collab. Dahil lang Dasby. Your favorite. Dasby I o told si ya. Dusty. Malapit na yan. at Bianca, Sabado na yan. Salamat naman, malapit na. Walang relasyon. Pero- Komportable lang sila sa isa't isa and they're getting to know each other stage lang sila. Sabi nila yan. Napakilig sila, di ba? Diba? Nung Oo, mapil sila naman, sa kaya- Umagang Kay Ganda ba yun? Correct, Ay, diba? Unang hirit, sorry. Grabe, umagang kay ganda. Sorry! Unang hirit. Pero Yung nga, umagang kay yun ganda, talaga wala yung na. naging kakampi niya. Kumbaga si Bianca rin kasi, di ba, parang gulat na gulat siya. Alam mo si Dusty, medyo, di ba, badas din yan, di ba? Bad. Oo, di ba? Pero hindi naman siya, ikaw na lang, Pero magaling di na- ba? magaling na actor naman si di ba? Dustin. Ang alam ko, meron na silang Na project Relasyon. na. project na Akala ko Ano, relasyon. relasyon. Wala pa. Ano? Nabasa ko, makakasama sila sa Shake, Rattle, and Roll. Regal ba? Baby yan. Regal Baby yan si Dustin. Oh, di ba siya yung doon sa Mm. sa kay Lavi po na movie? Yeah. Oo, yung rape something. Guilty Pleasure. Oh, yun. Yung dinirect doon ni ba siya? Connie Macatuno. my Pag favorite. magsi-shake, rattle, and roll What's your sila. favorite? Siyempre, mag-start na ngayon syempre, mag-shooting diba? para sa ipapasok sa film Festival, fest. diba? Oo, lapit na. Grabe Grabe, sa ano ba? natin, di ba? Burn Tingnan up. talagang, kasi si Dustin, si Bianca talagang pinili na makaduo. Sad to say, they were evicted. Last pa naman sa lahat. Di ba? Well, Ano yun? Talaga pa. Kailangan daw. Sabi ni Gracie, tinakbuhan ako ni Gracie, kailangan may reaction shot ako. Galing. Damay no, Ganon ako. ganon. At least mga Dasby fans, ayan, meron na rin, Ganon. may pelikula na gagawin. Kaya abangan nyo na lang sila. At kung sila nga yun, di sila nga. hila na tayo ng mga sila-sila. What else is new? Puro ganon. Eto, mga Marites, Vice Ganda, umaming nagpapakonsulta sa psychiatrist kasama si Ayon Perez, si Marites Maya. Yes, finally na nga, inamin na nga ni Meme Vice. Kasi di ba minsan na nating ibinalita rito, lalo na kasagsagan nung naging issue niya laban talaga kina MC Mua at saka kay Lassie, na talagang medyo unstable ang kanyang emosyon, pati na yung mental niya. So parang sinabay-sabay na rin, and since may mga issue din naman sila ni Ayon, ang kanyang partner, inamin na niya na talaga namang nagsisik sila ng professional help mula sa mga experts in the field like mga psychiatrists. At meron pa diyang iba kasi may mga kaibigan nga, common friends na nagsasabi na hindi lang kasi kahit yung mga spiritual, yung pastors, ganyan-ganyan, madalas daw kinakausap nitong mag-asawa na ito para sa malabanan yung mga issue sa buhay. That's nice. Wow! Ulit. That's nice. Hindi naman ganyan ang reaction mo. Gusto ko yung reaction mo. Nakamuso siya Oo, Di ba? parang That's Diba, maganda kung makakatulong. Kasi dito lang naman talaga sa Philippines kasi nagiging parang hindi binibigyan ng masyadong pansin niya. Kasi pag sa ibang bansa naman talaga normal naman yung nagpapakonsulta ka sa mga Pero parang ngayon, psychiatrist o parang ano. mas accepted na, mas open na. Unlike before. Oo, ngayon mas open na kasi as Pag-usapan young yan. as mga bata talaga then teenager, mga ganon. Mas marami na talaga nagpapakonsult. Ako nga tingin ko, lalo na sa mga celebrities, parang magandang requirement
Or halimbawa, diba? kung ikaw ay under management. Yung management na yon, meron silang regular consultation with a psychiatrist or psychologist. Kasi iba yung iba yung mundo, iba din yung natatanggap na mga applause at the same time Minsan hindi nila pambabas nakakaya ng mga minsan. celebrities, di ba? So, you'll never know kung paano din nila napoprotektahan ang kanilang mental health. Sa akin, kung kaya na lahat mag-undergo, why not? Naku, dapat nangunguna dyan ang mga politiko, yung mga pumapasok sa politics. Baka masira ang mga psychiatrist. Dapat yun ang unang nire-require din, di ba? Actually, di ba bago tumakbo? Mas spiritual. Kailangan may kasamas pero kailangan din. May kasamang gano'n kasi talaga pag... Parang mas okay ako sa politiko na lang. Pag nangangampanya sila, kung ano-ano, di ba? Bago pumasok sa politika, dapat muna. I-check ang kanilang mental health. Oo. Hindi naman mental health yung problema yung sa kanila. psychological, yung behavior, nila, di ba? O, di ka na naman nakaimik. Wala kang that's nice, that's good. That's good. That's wonderful. Big word. Wonderful. Amazing. Ganon. Diba? Ay, ako, hayaan mo sila. Diyos ko. Ito mga Marites. Sian Lim. No reaction sa name reveal ng netizen. Queer baiting story ni Vice Ganda. Correct. Bro, Marites, parang alam ko rin yan. Nangyari nga yan, tinatawag na queer baiting incident na yan. Sa vlog ni na Vice Ganda, kasama niya si Nakalad Karen, si Sasa Girl ba yun, at saka si Ina Mia ba? Oo, na napag-usapan dahil totoo naman talaga, aminin natin sa sitwasyon sa Philippines, ang dami din talagang especially celebrity or mga public mga public na figure na pag may kilalang alam mo yon na medyo nasa LGBTQ tas alam mo landian, biruan ganyan. Although hindi naman pinangalanan si Vice si Ayon, si Sian, hindi pinangalanan ni Vice. Pero lahat kasi ng parang hint or clue siyang tinuturo, lalo pat mga naglabasan yung mga ebidensya na meron silang mga conversation dati na parang, alam mo yun, naglalandi. That's the term nga, queer baiting, na naging love team pa nga sila doon sa dating show sa show. Actually, baka yun yung giveaway na clue. O, parang ganon. Kasi yung sinabi na parang tinulungan daw niya. Yes, lalo't wala pang pangalan nung una. Tapos tinutukso sila sa show. Oo, kaya parang yun yung giveaway na clue. Ang pinaka-giveaway is that na love team daw sa isang kilalang actress na sumikat. Tapos ngayon, hindi na sila love team. Wala na. Parang naano ko yan. So yung netizen, 1+1+1, si Sian Lim ang sinabi. Kasi si Sian nga yung isa sa mga nakasama. Although before kasi, nung nasa Showtime at nagja-judge pa lang si Vice, talaga nababasa ko yung bardagulan nila ni na Alessandra De Rossi, si Kian Cipriano, na may mga ganun-ganun din. Pero si Sian nga yung nasentro ng landian. That's pero para ang issue ata ni Vice, parang hindi siya pinapansin. In-snub daw siya sa mga event na yun. Ang nabasa ko naman, nung nagkisimula pa lang tong aktor na to, parang tinutulungan niya. Siguro naging very nice siya dito sa aktor na to. Tapos, sumikat naman, sabi ni Vi. Lalo na nung nagka-love team. Tapos nung sumikat na, parang dead man na, hindi na siya pinapansin. Tapos parang binabasa ko, hindi ko alam kung totoong sinabi ni Vice sa parang, ayan tuloy na laos. Ayan, parang may ganyan. Parang may ganun pa. Parang ang kwento niya, recent ito, na umattend sila ng isang party. Event, ng isang bossing, ng isang executive na hindi hindi siya pinansin. At ang nakapansin pa daw ay si Liz Uy. Yes, tapos sinabi na, di ba chika kayo niyan? Di ba love team kayo niyan or something tapos ganun? parang yun nga daw. So parang, bakit naging love team ba sila? Hindi ko matanda. Parang sa Showtime. Doon sa Showtime. Kasi may mga ganun na tukso-tuksuhan ba? So, siyempre, hindi naman. Ay, di ba kasi, wait, di ba dati nung naghiwalay si Zian tsaka si Kim, di ba lagi nila niloloko si Kim sa Showtime? So baka may something si Zian dahil parang feeling niya. Di ba alam mo naman si Vice. Siyempre, kay Kim siya. Then may mga paandar, may mga pasakalye si Vice. Pero parang ang dating sa akin ng story ni Vice,
Noon pa. Noon pa. Hindi Noon parang pa. recent eh. Kasi may bagong kasama daw si... Hindi, yung kwento niya dati pa. Hindi, pero itong si Zian, yung nakita niya, parang ngayon lang, hindi ba? Hindi yata, hindi. Parang yung kasi nung nagsisimula pa lang, tinutulungan niya, helping, ano. Tapos nung nagkapangalan na, parang, ay, Tedma, parang gano'n, dandaan. Marami tuloy nga na nagdududa na baka daw nagka-something nga doon yung dalawa. Well, ito namang si Sian Lim po, para sa kalaman ng lahat, ay hula lang ng Oo. karamihan na netizen. Yes. Hindi po natin pinapangalanan na si Siya na nga Zian yun. dahil si Vice ay hindi naman niya direktang pinangalanan. Baka sabihin tayo nagpangalan siya. Hindi. Tapos i-deny ni Vice. Sabihin ni Vice, ay, wala nang sinasabi. Mga netizen, yung mga nakanood sa kanilang Ang nagturo. nagpangalan, no? How sad naman, Ay, How sad? How sad. Why are you sad? Kasi tama yata hulan nila. Tama lang siguro man, dead ba na rin din ni diba? Sian, kung hindi rin naman Pero ano si sa Sian kanya. talaga, siya yung aktor na May ganong image. may image na deadma, may Yes. image na negative, na hindi okay, Totoo na hindi naman. maganda attitude. Pero may image din siya na in fairness naman, kinatutuwa ng iba, pinasabihan na mabait naman, etc. Kasi ako personally At talaga, gwapo, no? among the press, diba? Sa press din, marami ako naririnig na they don't like Zian. Dahil nga, Suplado. dermatology. Ako naman, ang experience ko naman kay Sian, ako to kahit malayo ka pa, he's the one who will greet you. At saka nakasmile. Ano? Lagi nakasmile. Maganda oo, smile. mabait naman. Pag hiningan mo nga ng interview, never pa niya akong Hinindian. tinurn down. Oo. Diba? Kasi suot mo daw yan, kaya malayo ka pa lang daw. Nakitang-kita ka na niya. Actually, hindi pa niya ako But nakita. anyway, ngayon isa na siyang licensed commercial pilot at nagdidirect-direct. Happy naman din ang love life. Happy ba? Oo naman. That's wonderful. Wow! Nakaloka. Ewan ko sa'yo din. Pero nawawala ni Sian ngayon. Oo, di ba? Dati, sunod-sunod yung movies, teleserye. direction. Baka bumibuelo lang. Anyari sa Viva. Viva dati ang ano nito. Hindi Okay, hindi balita ka na lang kumikita natin mga ginagawa niya dun eh. Mga Marites, balita naman po natin si Pokwang na napamura. Napamura. Napamura na sa comment sa paninira sa mag-asawang Dongyam. Marites mo to, PhD. Yeah, wait lang. Kini-screenshot ko yun eh. Nasaan na? Ay. Nasaan na? Ay. Ba yan? Nawala. Wait lang. Anyway, Anyway. sa incident Hindi yan. Kasi, oo. di ba? Hindi magandang basahin eh. Ito na. Kasi merong, alam mo yun, di ba nga, ang daming mga, kung sino-sino na lang, makapag-content lang, magkaroon lang ng views. So, hindi nila tinatantanan, pansin ko lang talaga lately, hindi nila tinatantanan ang mag-asawang Ding Dong at Bakit Marian. naman? Ano bang meron? Bakit ba parang, minsan gusto nyo isipin, threatened ba yung iba? Ano ba? Bakit parang tuwing magbubukas ka ngayon ng mga social media ng mga lagi na lang. Anong issue daw ba kasi? Di ba may mga karil pa rin at pinagko-compete yung dalawa, kung ano-ano. Tsaka dami binabalik ng mga videos ni Marian. Exactly. Noon, no? Bukod doon, tapos ngayon, sinabi na si Ding Dong daw at si Marian, sweet lang kapag ka may mga tao nasa labas. Aray. Pero sa loob daw ng bahay ay hindi naman sweet. Nakikita ba nila Yun nga yun? yung unang tanong. So, ginoo Kayo ba kayo nakapasok na sa loob ng bahay ng mag-asawa na, Oo. sa mag-asawa na ito? Baka nga hindi nila alam kung saan yung gate. Paano nyo alam kung saan nakatira? Kaya, alam mo, nakita ko sa Facebook, alam mo yung mga nagko-content nga na Tapos nakita ko si Pokwang, nag-comment, sabi ni Pokwang, susme, lahat na lang ng issue gagawin, mapagkakitaan lang. Yun na. Mak. Iyan. Which is, totoo nga naman, di ba? Pawa din yung mga artista minsan biktima ng mga sinasabi nilang sila ay mga content creator. Yun na. Pero kung content creator, gawa kayo ng content na totoo, na hindi yung nagnanakaw lang minsan ng mga video ng may video. Tsaka talaga minsan sa dami nila,
Ay, kung naku, hindi, true. well, tayo nalalaman natin kung ano yung hindi totoo, tsaka alam natin na hindi legit yung yung kasi content. meron tayong kaparaanan Oo, para tsaka i-double tayo, check, alam i-check. natin, kilala natin yung mga Exactly. tao. Pero kapag ordinaryong tao ang nakapanood ng isang Talaga, content, pinaniniwalaan nila. Kaya kawawa din ng mga celebrities. Maramihan. Although kung minsan ang take ko lang nga dyan, kasi nga sila yung may mga ongoing shows ngayon, projects, kaya para siguro, alam mo, ingay lang. Huwag nyo nang anuhan, kayo talaga. Doon kayo sa gate. Pakainin nyo yung mga aso. Pakainin nyo yung mga aso. Pero nakakatawa, di ba? Talaga ba? Ay, Baka nga hindi lumalabas ng gate yung mga aso. Andun sa loob. O di sige, mga asong kanal. Eto, Alvin El Chico kinuyog ng netizens dahil sa paggamit nito ng salitang bembang. Eto kasi, Sir Fu, yes. Alam mo na. tayong mga magkakaedad, wow, tayong generasyon natin. Ang bembang talaga, ang ibig sabihin sa atin ay pinapagalitan or pinagalitan. Bembang. Syempre si Alvin El Chico ay medyo kabatch natin. Yes. Ginamit niya yan bilang parang part ng intro niya sa kanyang radio program. Sa DZMM. Parang Gising Pilipinas, parang Bembang Pamor. Sinabi niya gano'n. Kasi, kaya niya sinabing Bembang Pamor, dahil yung susunod na ibabalita nila, ay merong kinalaman sa pinagalitan o papagalitan. Ganyan. Kaya parang sinabi niya yung Bembang Pamor. Eto na. Parang syempre, kinol yung attention niya ng mga bagong henerasyon. Lalo na yung mga nasa outer world. Hindi, alam pero mo yun. may mga memes ngayon na sobrang pagbembang, bembang, ganyan. Kasi iba na ang ibig sabihin ng bembang Ina-associate nila sa sex. Tama. Nako, alam ba natin yun? Ako ang nalalaman ko na lang. Yun talaga. Diba? Binembang yan. Masaya yan kasi binembang. Bembang. Oo, nagbembangan sila dyan. Hindi mo na nga ako binibembang. Tawa ng tawa May mga mga ganon. Tawa ng tawa ang mga bagets Oo, dito. mga Kasi siguro nga yun ang ginagamit Pati ng terminology dun sa act na yun. Actually, si Joshua, sa kanya ko narinig yan na parang... Sinasabi niya sa jowa niya, Hindi, magbembang meron ka. siya. Hindi, nagkukwento siya. Na Ano ba parang... kinukwento na Alvin? Talaga. Hindi, Hindi, doon sa show nga niya. Joshua Hara. Sabi niya, parang may kinukwento siya tapos hindi na nga daw po binibembang parang gano'n. Kasi ako naman, Baliktaran pala. hindi, parang ako naman, inisip ko, okay, parang another meaning of bembang. Pero, yung talagang tunay na, yung talagang nagisnan namin na meaning niyan ay pinapagalitan. Halimbawa, Ginajobang. Hindi naman. Hindi. Yun na nga. Sinita. Kinakastigo. Kinakastigo. Yun. So, halimbawa, Sinisermonan. Correct. Nabembang ka ng nanay mo, no? Actually, yung pambibembang, sige, gawin mo yan, bebembang ka ng nanay mo. Diba? Tawan-tawa si Lagot ka, Gracie. diba, beba, meron pa. Bakit ka tawan-tawa, Gracie? Yung pa yung pinipingot yung tenga, binibembang din ang doon. Ganun yun. Ngayon nga. Ngayon, iba na. Pero kailan mo ba nalaman kasi? Ako, ang tagal ko nang nalaman. Iba na. Na iba na. Kaya nakisakay ako sa issue. Hindi, recent ko lang nalaman na na kay Joshua. Kaya pag may nagsasabi sa akin, bembang, di, game. Yun. Yun ang sagot ko, G. Hindi pala game ko, di G. Parang hindi ko ma-imagine na, bembang na tayo. Ganon! Parang hindi ko ma-imagine na gano'n ang usapan. Para lang maging tayo dito sa mga kita, tawa sila ng tawa. Sobrang relate sila. Bakit nabibembang na ba yung mga yan? Ay, I'm sure! So, but anyway. Feeling mo mga ano pa sila? Hindi. Ano yung ba? O yung mga ano na yan, mga Ewan ko. 20 plus na yan, mga yan, no? O, di tawagin natin sila lahat. Umamin sila kayo. Marami na tuloy yung live viewers sa kay So na. anyway, katulad natin, in-explain din naman ni Alvin El Chico kung bakit niya ginamit yung term na bembang. Kasi nga sa kinagisnan niyang panahon na nalaman niya na ang bembang, ayun nga, pinagalitan, sinisermonan. Alam mo, iniiba kasi ng mga, ano ba, Gen Z pa rin ba? Hindi, Alpha Gem, may mga Alpha ganyan Gem. sila ngayon. Kaya di ba, minsan siguro Nag-evolve na pala yan. Alpha Gem, Di nag-evolve ba na. nakakita kayo ng mga content minsan, yung nanay saka yung anak niyang bata, nag-uusap, halimbawa, sa tabi ng anak, ng nanay. So, FOMO, mga ganon. Fear of missing out. Yung may mga
Yes, Yung mga terms na dati ginagamit natin sa ibang kaparaanan, ngayon nga iba na yung ano nila. Diba? At iba na ang kahulugan. So, 1,200 na ang ating live viewers. Biglang Ay, tumataas. binibembang tayo ng ating mga viewers. So, sino ang dapat masunod? Yung dating, o yung mga ngayon na? Depende nga. Dapat siguro magtatagpo. Teka lang, wait. Kasi, naalala mo si Mama Rene at saka si Mother Ricky. Nagulat din sila doon sa salitang, ayun palang ibig sabihin ngayon ng bembang. Dahil sa kanila daw, ang bembang nga, yung pinapalo, pinapagalitan. So, teka lang, matagal. So, kayo, Gracie, hindi nyo alam na ang bembang ay pinagalitan noon. Alam nyo. Ay, taray naman. O, yung pala. Pero alam nyo rin na iba na ngayon. Hindi, mas alam nga nila yung ngayon. Na At ginagawa nila yun. Talaga ba? Dumating tayo sa point na yun? Sabi, talagang tinuldo ka na ilan lang. Talo mo kay Sean. Diba? Sabi mo nga kay Sean mo unang narinig yun, di ba? Hindi, kay Joshua. Kay Joshua. Si Joshua siguradong ginagawa. Oo naman, si Joshua. Hindi man na anak nun. Nakailang bembang na yun. Saka si Joshua pa all around. Grabe yung ano. Anywhere, strike and anywhere. Anyone and anywhere. Anong sabi? Wala naman, hindi naman. Kada gano'n lang siya, kinol lang yung attention niya. So parang, kasi katulad natin, ina-explain din niya yung sarili niya na, katulad ng pag-explain natin, gano'n din na explanation ni Alvin L. Chico na, yun ang pagkakaintindi ko sa terminong bemba. Kasi ngayon nga may associated na siya doon sa sexual chuchu-chuchu. Hindi daw niya alam. Sexual chuchu-chuchu, no? Kita mo tawa-tawa si Rai. Ano ba ibang term maliban sa bembang? Baka iba rin ang meaning noon. Gangbang. Ay, ba yun? Paramihan naman yun. Alam mo, never nag-ibang meaning yan. Ever since yan. There was a time na ang terms sa sex na ginagamit. Chuk-chak o chuk-chakan. Sa atin, yung mga inabot mga 80s, 90s, chuk-chakan. Nag-chuk-chakan ba kayo? Nag-chuk-chak ka na ba? Or whatever. Nag-iba. Mas magandang pakinggan ngayong Tapos ngayon, hindi na yata ginagamit ang chuk-chak. Hindi mo alam. Pero yung chuk-chak, teka lang. Iba naman yung chuk-chak chenes. Medyo. So, ngayon hindi na ginagamit yung Wala chuk-chak. na. Alam mo, di ba sa UP meron yung parang word of the year? Yes. Di ba? Sa dictionaryo. Yan ang ininominate ko. Talaga. Bembang. O half of the year. For all you know, nandun na pala. Ay, nako, sige na. Hayaan mo na. Ang haba ng portion boy ng bembang. Portion boy Parang ng Chico. parang gusto ko gawa ng segment sa show ko. Dumami tuloy ang Palitan mo. Bembang. Dumami ang ating mga viewers. Di ba dahil sa bembang? Oo, kala pa naman nila Alvin L. Chico magre-report doon sa pagbaba ng gas. Ganyan, kasi doon sa hari siya doon sa ganung aspeto eh. At saka yung nakakatawa yung kung yun ang meaning tapos sinabi niya, bembang pa more. Yan eh, exact sinabi niya eh. Naloka yung mga netizens na mga iba, new generation. Bembang pa more. Ano na yung bembang na yan? Balita naman natin si Ivana Alawi. Ayan na, bembang na. Ipinag-shopping si Katie, na anak ni Katrina Halili. At may identical walk-in closet Totoo, daw. kulay with gold. Dam Fernandez. Kulay gold. PhD, balita mo, Timartes mo to. Yeah, unahin muna natin tong with Katie and Katrina Halili. Hindi nakakatuwa lang. Nakakatuwa lang kasi ang dami ding mga natuwa na mga netizen. Lalo na yung mga nanay at saka yung may mga ganyan din sitwasyon na may anak din na may, let's say may autism or medyo special child. Kasi si Ivana, tinirip niya si Katie sa kanyang latest vlog ngayon na ang title ay Can't Say No. Na grabe, more than 3 million na ang views. Kung ano. So napili niya si Katie kasi siguro napapanood niya sa mga vlog din ni Katrina or yung mga reels niya, yung dalawa yung mag-ina. So naaliw siya, so tinirip niya si Katie na pwede siyang mamili ng kahit na at hindi magno-no si Ivana. Pero, ang nakakatuwa doon, makikita mo kung paano si Katrina as a mom. Kasi, kikita mo kay Kat talaga, hindi siya abusado. Hindi siya yung tipong, ay naku, anak, kunin mo yan, dali-dali, o yan. Walang ganon. At pinapaalala talaga niya, Katie, anak ha? Tapos, ngayon lang yan. Saka sabi niya,
birthday gift ko na yan, saka Christmas gift. Lagi niya pinapaalala kay Katie na, anak ha, baka mamaya parang, baka mawili ka, baka akala mo. Yun lang daw yung chance na kumbaga nag-shopping galore si Katie. Si Katie yung anak nila ni Chris Lawrence. Ni Chris Lawrence. Tapos, ang nakakatawa kay Katie, matagal na pala niyan, wini-wish magkaroon ng iPhone. Kahit anong iPhone. So, humirit na... Tinanong siya sa Ivana, Tinanong niya si Ivana. Siyempre, can say no nga, no? Si Katrina, makikita mo sa kanya yung... Parang nahihiya talaga siya, pero siya magawa. Pero nakikita mo talaga all throughout yung... Siyempre happy si Katrina, pero iilang siya, nahihiya rin siya. Oo naman. Na parang ang dami na, parang ganon. So, pinahulaan kay Katie kung magkano yun na pamili ni Ivana. At magkano nga hula? Sabi ni Katie, 15,000. Sabi ni Katrina, anak, yung Barbie mo pa lang, 11,000 lang. Times 10 pala yun. Alam mo kung 64,000 sa Toy Kingdom pa lang. Tapos nag-grocery pa sila kasi pinamili naman ni Katie ng mga candies ang kanyang mga kaklasmates. Very good naman si Katie doon. Ito na, of course, ang iPhone. iPhone 15 yata yung nabili. Kaya 16 Natuwan-tuwa si latest Katie. na. At tapos pinalala ni Katrina, pero anak, hindi mo pa pwede magamit yan kasi that's good. grounded ka pa. That's good. Alam mo, natutuwa talaga ako kay Katrina kung paano niya pinapalaki ang kanyang anak. Na ang pinanggalingan din pala, sabi ni Katrina, kasi hindi siya lumaki na, alam mo, may ganun talaga, kahit ako din yung very showy, very open. Kasi pag probinsya, di ba, minsan hindi kayo ganon I love you, mommy, I love you, daddy. Yung very, ayun nga, very showy. So, hindi daw siya lumaking ganon. Or demonstrative. Oo, kaya with Katie, yun din ang pinapractice niya. At isa pa sa hinahangaan kay Katrina ngayon, si Katie ay pinag-aral niya sa public school. That's good. Kumbaga, yung gusto niyang, siguro yung anak niya na lumaki rin na nakahalubilo yung mga regular So, alam mo na, bata. Mr. Fu, gated, walang tricycle na nakakapasok. Ibang-iba dyan, ha? Ikaw ang lumaki sa ganon. Pero meron pa pala ibang term. Ano? Saan? Term sa Bembang? Oo. Ngayon? Hindi, di ba tinanong ko kung baka meron pa? Ano nga? Lulu? Ay, Hindi ko alam yun. Ay, iba yun! Iba yun. Iba ba yun? Sa mga ano yun? Oo, sa Shimbabambum. Ikaw talaga. Anyway, Karat, meron din daw. Ayun, ginagamit talaga yan. Pang maton. Tsaka pang ano yun, pang medyo... Low na. Yun, oo. Karat? Alam niyo yung karat? pag ito Gracie, alam niya mga... Oo. Grabe kayo. Napaka-awesome lang nire-report niya. Hindi pa report to. Kay Katie tayo, di ba? Oo, di ba? Tapos may second part pa. Oo, grabe. What's your word? Sorry na Mr. isang Dito na kayo Oo. pumasok sa second part. So anyway, yan, Ito, tama. pwede na. Ayan na. Pwede na dito. Ayan na. Baka na namin si Katie. Ayan. Si Katrina. Si Ivana. Ayaw na pa man sabihin, kahit nga sa mga comments, pina-upload nila si Ivana for doing Ayun that. na. Kumbaga, hindi naman natin madi-discount. Napakarami naman talaga din yung napasaya at natulungan. And speaking of Ivana, Speaking ayan na. of Ivana, siya ay pinag-uusapan pa rin hanggang ngayon. Nakita ko yun. Kung dati, nung mga nakaraan, yung with Albi, Albi Benitez, Benitez. at yung kanyang wife. Aha. Ngayon naman, ibinabalik itong kay Dan. Ibinabalik. Dating Congressman Dan Fernandez ng Kung Laguna. ano ba to? Hindi ko alam ngayon lang ba sila nag-post? O dati pa tong post na nahalugog, nasa lipstick na naman. Pinagkabilang naman yata eh. Hindi, feeling ko ang bago Hindi yung sila kay magkasama Dan. nag-post. Kay Dan. Bago yung kay Dan. Yung kay Ivana dati pa. Hindi ko alam kung dati pa yon, pero Parang. Kasi wala namang ang laki yatang ng post. pagkakatulad talaga kasi. Ayun na nga. So, talagang pinagdidikit, pinagkukumpara, parehong-pareho daw ang ayos. Ang kulay. Ang kulay, which is gold. Yung parang pinaka... Lining. Borderline. Charot. Fundament. Hindi ko alam. Pero hindi. Talagang nakikita kasi yung comparison. So, ayan. Kaya nagwa 1 plus 1 plus 2. Sinasabi na, paanong ganito identical naman. Bakit naman yung dating bahay ni Ivana, binili ni Ni Dan nagkataon. Fernandez. naman. Charot. O baka naman pareho ng
Interior designer. Pwede rin, iisa. Ibang interior Totoo ba? design. O baka pareho ng architect. Yung mga ganyan. Bakit? Siyempre kapag architect At lalo naman sabi mo, pareho ng taste. Siyempre medyo babaguhin naman ng arkitekto or ng interior designer rin Ito gawa. daw, gold. Oh. Kahit daw, siya may magkakaroon ng difference. Kasi parang pareho daw. Basta yun na. Iba yung sa basta, yun na. Pili ko nahalongkat Bakit yung may relasyon ba kaibana. sila? Iba na nahalong ka. Yung tatanong si May relasyon Tin. ba sila? Hindi nga we're asking Di ba, naging issue naman talaga Let's sila be before. frank na Yes. bago pa man si Aldi, Yan ang unang halos na-link. nagsisimula pa lang din Yes. si Ivana, ay may mga ganyan naman na talagang lumalabas na sinasabing may affairs sila o meron. Tsaka maraming nakaka-witness, nakakakita na magkasama, ganyan-ganyan. Nakatuwa naman niya. Isa ako sa sasabihin ko talaga, isa ako sa mga nakakita, no? Alam Pero mo, kinukwento tapos na mga yun. sa amin, di ba? May isa pang term! Ano? Gerger! Ay, oo, meron ganun. Gerger. Mas yan, panlalaki yan na yung ginagawang act ng lalaki. Oo, parang ang dami-dami mo namang Ay, kasi nga, nakikita ko yan sa Outer World. Outer World, yun po yung mga medyo minority sa ating lipunan na lagi nakikipaglaban sa kanilang mga rights, karapatan. Tapos doon na nila ine-express. Ang show na to, ganun talaga. Ay, university tayo eh. What kind of show is this? And what kind of academe is this? This is a subject. Subject Okay, binanggit ko lang yung Gerger ng 1.3. Tapos nakikita yung mga forma natin, mga disente. Pagkatapos, Tingnan na pag Gerger, Bembang, Karang, Diba? Tsuktsaka, tignan nyo, 1.4. Hindi, parang terminology lang yan eh. May mga ano kasi university, di ba, merong sex education, di ba? Tsaka tinuturo, human anatomy from head to foot. nung araw may pop-ed, di ba? Di pa, correct. Inabutan namin Meron yung population ng pap smear. education Ano na ba yan. ang tawag doon? Ano ang subject Ano? yun? Pop-ed ba? Population education. Yun talaga subject? Hindi, yun ang tawag sa subject. Di ba? Math, science, English. Ano nga yun? Health. Hindi Hindi, ko alam. hindi, Hindi ko alam. Basta ang Mape. Charot. Iba na yan, bago na yan. Nakala kang mapi eh. Kaya yun na yan, Diyos ko. Hindi ko na abutan Hindi, yan. dapat alam natin yan. Alam mo, ano nga yun? Dapat Basta alam ko health. Dapat alam mo yan, Rose. Babaysa. Actually, hindi ko naabutan yun. Sa'yo binalik yung tanong. Uy, grabe ka naman. inabutan mo yun. Meron nagtaano kami noon. Pop-ed nga yan. Naging ano yan ng Hindi. Department of Health sa mga Oo, barangay yes, noon. yes, yes. Population education. Part Tas- ng course? Oh, kaya tinuturo Ng subject? nun yung Elementary ano, pa lang eh. Kaya alam ko yung diba? drawing nung araw na Oo. ganyan kasi tinuturo yun. Oo, tapos pinaka-memorable sa akin yun yung pagtuturo yung sa paggamit ng condom. Kaya siguro nagkaganito ako dahil nung time na yun, hindi Malamang. itinuro sa amin. Kasi nga doon nga sa inyo, di nakakapasok ang tricycle. You know, we have gate. Gusto ko yun. Tapos each student, one car. Each student, one advisor. Ganun kami. Tapos ilang yaya? 2 to 3? Love it. Nakayaw ko sa inyo. Ewan sa inyo, no? Shoes na. Nabalita na natin doon si Ann Curtis. Sinagot ang bashing tungkol sa Best Female TV Host Award. Marites mo to, Frop? Kasi nga, di ba, itong si Ann Curtis bilang isa sa mga regular, talagang original OG host ng It's Showtime, binigyan na ngayon ng recent lang, nakatanggap siya ng Best Female TV Host Award. So, syempre naman, bilang... Saan? Galing yun. Hindi ko na maalala kung anong award-giving body naman dami nagkakalat. So, hindi yung, yung iba nga sa, yung Hindi ba box office yun? Ay, hindi yata. Hindi ba sa entertainment? O basta may ganong grupo na nagbigay sa kanya. Ay di nakatanggap na naman siya ngayon ng mga bashing. Ayan. Ay, box office nga, tama. Box office, di ba? 53rd Box Office Entertainment Awards, binigyan siya ng Female TV Host of the Year. Sabi ng mga paano na magiging, yan? Swerte ng once a month, mapanood namin sa Showtime. Pero sumagot siya. Sinabi niya na, may sagot siya din, sinabi Ayan, na sabi niya po yung information. This was based
on last year when I was in my different hair girl era. Not this year. At saka may dagdag pa siya, sinabi niya, it's the quality, not the quantity. Oh. Kasi sinasabi na swerte ng once a month, napapanood ka, tapos nanalo ka na ganyan. Kawawa naman yung mga ibang kawawa naman yung mga ibang, tawag dito, ibang mga female host na nandoon na deserving din dun sa award. Yun lang naman na naging sagot na nakakapagtaka kasi syempre, again, what else is new? Syempre, may darating siyang bagong series. It's okay not to be okay. Ayun, meron pa siya sagot. Wait, basahin natin. Ganda ng outfit ni Ann. Ayan o. Ayan. Gigil na ako hayaan nyo. Makakaasa kayo. Wala akong hosting award next year. Because I was absent for half of this year. Acting for 2 different projects. One that I have yet to finish. Happy? Right? It's showtime na. Diba? Buti di sinabi niya na acting award naman next year. Ay, why not? Kaya yung nakakapagtaka lang kasi si Ann isa sa pinakamaraming sa mga celebrities sa pinakamarami talagang mga followers, diba? Million din. So nagulat ang lahat na pumapatol na si Ann sa ganyan. But I love Ann talaga. Yes. Pagka si Ann nasa Showtime, parang buhay na buhay talaga sila ni Meme Vice. Saka yung mga reels nila, yung mga pinipick up na mga netizen, tapos niya, talagang lap ako ng lap. Talaga naman. Nakakatawa si Ann Curtis. Si Ann talaga yung nakakatawa. Di ba pinagkukwentuhan natin kanina? Nakakatawa si Ann. Tapos, siya yung kahit anong ipadamit mo, kahit nga parang... correct. Kahit ano lang yata, hanky or basahan na. Actually, kahit trash bag ang ipasuot mo sa kanya. Nagbaviral. Pero nagbumukhang class. Pati yung buhok niya. Pag na siya ng buhok, sinusundan ng lahat. Iba siya. Well, ngayon nga, kinukumpara, marami nagsasabi din. Si Julia Barreto na raw yung parang next Ann Curtis sa Itbulaga. Ewan ko lang kung anong reaction ng mga kamarites. Ang mahirap lang dyan kasi tingin ko lang, may nauna na eh. Wala pa si Julia, I mean. May nauna na. Yung kay Julia. Mahirap na sundan ng ganong act. Parang tatak na ni Ann Curtis. Yun eh. So, yun lang. Pero, meron pa nga nagsabi, susunod na aldab daw yung Julia and Gerald. Hindi naman kaya ni Gerald mag-daily. Diba? Well, yun si Ann. that's nice. Ewan ko baka mabebang ka dyan, ha? Okay, mga Marite. 1.5 live viewers na tayo. Maraming thank you. Balita naman si Lea Salonga. Kasama sa Hollywood star. Walk of Fame. Diba? Siya ang kauna-unang Pinay na merong star Walk of Fame. Diba? Yan. Dahil nga sa live performances yan. Dahil nga nag-rain na nga sa Broadway, sa pelikulang, sa voice-over niya sa pelikulang, post ni Alan. Mulan ba yun? Nakita ko sa Pep, ang kasama niya, meron pa siyang isang kasama na taga teatro, na Pinoy din. Hindi, iba. Siya lang yung Pinoy. Okay. Hindi, wait. Hindi sinabi. The other one is Gabriel Fluffy Iglesias. So, dalawa sila sa teatro. Pero, kabilang sa mga kasama ni Lea Salonga, sabi sa pep.ph. Na-announce, di ba? Oo, na magkakaroon ng Hollywood Walk of Fame star, sina Demi Moore. Si Timothy... Ano pangalan nito? Gracie? Wow, Chalamet. Si Timothy, yes. Diba? Si Emily Blunt. Wow, ang mga kakahilera nyo na yan. At ang Air Supply. Sikat naman. Biglang gumano. Ngayon pala si Air Supply. Okay. Lumaki ako dyan. So, bongga naman. Congratulations. Josie Groban, Shaq and More. Yun ang bago. Talaga? Si meron pa yan, may Diyos naman. Si Shaq yung ulit ito? Shaq and Neil. At saka si British celebrity chef Gordon Ramsay. May Rachel McAdams ka pa. Si Franco Nero. Indian actress Deepika Padukone. And British celebrity chef si Gordon Ramsay. Correct. Kaibigan mo yan. Tsaka ni Derek. Congratulations, Miss Lea Salonga. Iba ka, Lea. Taray. Hello, mga kamarites! Bago po tayo
bumalik sa Marites University kung gusto niyo po laging makatanggap ng latest chismis. Pati na rin ng mga nakakaintrigang blind items at insider scoop tungkol sa lahat ng showbiz-related happenings. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa MU Entertainment YouTube channel. Marami man ang ating mga Marites subscribers, mas marami pa po hindi nakasubscribe. Kaya naman, Subscribe na, mga Kamarites! Ito, Lauren Yang. Ayan, speaking of bentahan, Lauren Yang, di active sa showbiz pero active sa online live selling. Chika mo nga yan. Sino yung Naku, baka siraan mo yan, ha? Baka siraan mo kalaban mo sa live selling, Hindi, ha? ito, natawa ako kasi after ko mag-live selling, parang ang schedule ko was 3 p.m. to 6 p.m. na first time ko mag-ganong time slot. Usually, ba, no? 7 p.m. ako. Tapos, 3 hours? 3 hours. So paglabas ko ng studio, paano sila, sabi ng staff, kasi maraming staff doon kasi bawat live may iba-ibang staff eh. So medyo kilala ko naman sila. So sabi nila, Mr. Fu, nandyan si Lauren. Tapos sabi ko, Legarda. Kala ko sabi mo, sino? Sabi ko, Legarda. Sabi ko, bibenta na rin. Sabi ko, Oo nga, no? diba? Tapos hindi Sabi na po, ito. Lauren Yang. Okay, sabi ko. Tapos din sabi Kasi kilala mo talaga nung sinabi Lauren Yang? Oo naman. Okay. Tapos din sabi, akala ko, hindi ko na talaga siya pupuntahan sa dressing room kasi baka, alam mo na, magpe-prepare. Siya pala yung, 7 p.m. nung araw Kasunod na yun. mo. Oo. So Oo. parang 3 to 6, may break lang na 1 hour. 7 p.m. siya na. Tapos paraw kami ng product na Binibenta. Tapos sabi ko, sige na nga, puntaan ko siya. Dahil wala naman daw kasama. Tapos pagbukas ko, nandun na siya. Tapos nagulat siya. Tapos yung araw na yon, pangatlong live selling pa lang daw niya. Tapos, Grabe pa. parang pangatlong experience pa lang daw niya sa live selling. Tapos sabi niya, hindi man siya umiyak. Bakit naman? Kasi si Matet. hindi pa umiiyak. Hindi namin napag-usapan. But anyway, so That's your assignment. At saka assignment mo. Na ano? On that day, sino yung mas malakas ang benta? Kasi para yung product binenta nyo eh. Ako. Charot lang! Charot lang, di ko alam. Anyway, Oo naman. di ko alam. Tapos sabi niya, dati tinanong ko siya, so kamusta naman yung experience? Ganyan. Tapos sabi niya, pag iniisip daw niya, syempre ng bata daw, siya talagang gusto niya yung pag-aartista, yung pag-acting, tapos wala raw siyang care sa paghihintay sa oras, nung nagtitaping pa siya, ganyan. Pero ito daw, na-appreciate daw niya ngayon to. Kasi daw, syempre, nag-mature na siya, so yung 3 oras, alam mo na 3 oras ka lang, tapos may bayad ka, may TF ka doon, tapos babu ka na. Tapos ang dami mo na magagawa sa buong araw. So parang sabi ko, so hindi mo namimiss yung pag-acting. As of now, hindi. Kasi nga na-appreciate daw niya yung bagong pagla-live platform na selling. ito. May kaliwaan yata, di ba? Oo. Ito na nga. Tapos ito pa, sabi, dati daw, parang ito lang, ito yung pangatlo niya sa studio. Dati daw, tinatry niya sa bahay lang. Okay. So pag yung brand, sa bahay niya lang ginagawa. Tapos nung in-invite daw siya mag-studio, parang mas gusto na daw niya yung studio. Kasi nga, wala na siyang gagawin, uupo na lang siya, magbibenta na lang siya. Tapos meron pang mga assistant na pwedeng tumulong sa kanya sa live. So sabi niya, so ngayon daw, mas parang kinakarir na rin daw niya na kahit mag-travel, na malapit lang naman yung studio sa bahay niya. So nagta-travel na siya, nagsustudio na siya. May pamilya na ba siya ngayon? May Hindi ko na asawa? tinanong eh. Wala pa siyang anak. Hindi pa rin yata siya kasal. As far as I know. Pero meron isa siyang siya sa mga partner. magaganda talagang Yeah. artista. At Saka magaling mahusay ni siya Vega, umarte. Yang yan magaling umarte. Ang dami na binigay niya. Happy pa siya ngayon. Kasi nga, bago pa lang din di ba? Pero tingin ko, once you're an actress, dating Hahanapin mo din. hahanapin mo. Iba pa rin yung Ang dami na naging passion. project siya na talagang maging Ako dati, favorite ko talaga yung show nila ni Alden tsaka ni Luis de los Reyes. Mundo Mo'y Hindi may magunaw. May ganun ba? Basta ganyan. Mundo mo Kasama yun. nila si Miss Jacqueline, si Yes. Jolina. Ang galing umarte ni Isa sa Megan magandang Yang. Ay, ni yun Megan, ni Lauren Yang Yeah. doon. Pero mayroon pa siya mga nauna sa ABS na magagaling din, ha? So yun. Diba? In fairness. Nakalimutan ko na siya. Not for anything. Sa GMA siya nakasa in terms of acting talaga. Ayun na. So yun. Okay, di ba? Ito mga kamarites, Dina Bonnevie, balik hosting, PhD. Ay, yes. Although this time, si Miss D ay nakiki-join na rin sa bandwagon ba ito or kung ano yung na talagang ang nagiging medium na ay ang katulad natin, ang YouTube, di ba? So, may sarili na ring YouTube
channel, si Miss D, Dina Bonavi. Sa mga nakakakilala kay Miss D, of course, we all know how witty, how smart, and talaga namang isa sa matalino. Yes, at saka, basta, isa yan sa hinahangaan ko ding host eh. Prangka, direct to the point. And marami ka din matututunan. Pero dito sa pagbabalik niya, kasama niya ang kanyang Yan ang family. mga anak Eto at na. in-laws. So, ang dami nila, di ba? Pero, as far as I know, sa bawat episode, silang lahat magkakasama lagi. So, parang hindi na kailangan ng guest if ever. Although, sabi ko nga, Riot din yan, ano? sabi ko nga, parang kahit si Miss D lang, kaya na eh. Tapos, Of course. nag-guest na lang sana siya Parang katulad na ginagawa niya noon. Oo. But syempre, anyway, yun ang family, concept no? nila. Kaya ang title House of D. Kasama niya dito ang kanyang dalawang anak na si Danica Soto at saka si Oyo Boy at ang kanilang mga asawa na sina Mark Pingris at Christine Hermosa. Kaya parang double whammy. Dahil marami din nakakamiss kay Christine Hermosa. So, mapapanood nyo siya dyan. At saka family show. Yes. Hindi, naalala ko ngayon magbilang yung mga Gutierrez nung araw. Parang pamilya. Yung reality show nila. Diba? Pero ito naman, parang siguro may topic, they will talk about it, gano'n. And soon, baka may ibibenta rin, di ba, Mr. Fu? Pero nagpero ka dyan. Parang insecure ka. Pag sa YT kasi wala pang Wala pang mga selling. Wala pang selling. Puro ads kasi. Dapat sa TikTok. Yun. Parang ka na. Ilo-launch pa lang yan. July 11. Parang parang... Diba? May Lauren Young na, tapos may Dina Bonnevie pa. Pasikat na ng iba pasikat. naman yun. Hindi lang. Dina ba yan? Bonnevie, kasama pa yung may Danica, may Christine. Mamay sumama pa si Bossing sa sale. Ano naman magbenta ko? Charot lang! Bigla mag-endorse pala, no? Na-insecure. Congratulations, Dina. And welcome back na rin sa hosting. Diba? Magaling naman talaga si Dina. Marites. Sunshine Cruz, dininay ang pananakit at hiwalayan kay Atong Ang. Yan na. Yan po. Sa gitna ng kontrobersya kay Atong Ang, naglabas ng statement si Sunshine na si Shine. Hindi siya sinasaktan ni Atong at hindi pa sila naghihiwalay. Diba? Yun po ang kanyang na alam nyo naman ko. Mamaya ugbo natin yung mga kamarites. Sabi nga ni PhD, bakit ganon si Sunshine? Anong bakit? Yun lang po. Basta hindi na totoo. Siyempre sa gitna ng ganyang kontrobersiya, iskandalo. Ito, diba? Pampakalma siguro. Mabait naman si Sunshine. Naman. So, kaya we wish her talaga na makita na niya yung talaga, happiness talaga. Lalo pat may pinagdadaanan din siyang kondisyon, di ba? Na ginagamot talaga din siya. Anyway, yun lang. Yun lang talaga, minum ka, ha? Yun lang. Talaga ba? Paano mahimik? Kasi mag-uugbo na. Malungkot na balik. Hindi, kasi inimpisahan niya na yung Atong Ang. Ito na po ating Chika Parang Vlog. takot. Brought to you by Ugbo 24/7! At sa ating mga kamarites na nais matikman ang kanilang masasarap na pagkain, maaari kayong umorder online sa kanilang website na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Correct, mga kamarites! Dahil hindi niyo po yan pagsisisihan. Dahil sa Ugbo 24/7, siguradong solve ka dito. Ugbo 24/7! Eto. Gretchen Barreto, tahimik pa rin sa pagkadawit ng pangalan sa mga Los Sabongeros. PhD, balita mo to. Bakit ayaw? Hindi. Tumahimik. Modelo lang. Dahil alam naman nating lahat kung ano ang yung mga nakaraang araw ay parang meron ng mga pa-blind item. Nagsimula sa ganon. Na sinasabing may isang kilala. Showbiz. Na female celebrity. Na actress nga na sinasabi na di umano'y sangkot sa napakalaking issue or kaso ng mga sabongero
na sinasabing natagpuan ang mga... Wala pang natagpuan. Inilagay sa ano. So, hindi pa natagpuan? Di pa. Wala Bakit? pa. Iniimbestigahan pa kung totoong meron. Kung meron. Bakit hindi pa nila hen? Ay, Wala pa siguro. Kailangan may order yan. Ang Department of Justice. Oo. Anyway, yun nga. So, fast forward, habang lumilipas sa mga araw, kagabi pa lang, di ba? Kagabi pa lang Pinangalan, oo. Itong sinasabing alias Totoy na... Don. Alias Totoy na pero Don ang totoo pangalan. Pero, Don, hindi yung Don namin dito ha. Pero I prefer to call him doon sa alias niya, sa alias Totoy niya. So, napanood ko din to. I'm sure napanood nyo rin. So, napakatapang kung titingnan mo yung kanya naging expose. Okay? Pero sa expose na yon, pinaliwanag niya, sinabi niya kung ano yung totoong di umano'y nangyari. Kung saan ay siya ay masasabing sa pinaka-prime witness talaga kung ano man. At doon nga ay nabanggit niya ang mga pangalan ni na Atong Ang, ang businessman na si Atong Ang at si Gretchen Barreto. Plus may mga iba pang binanggit. Yeah. Mr. Brown, Mr. Chuchu. Yeah. So, mula nung may mga pa-blind item na may nagpapangalan, tahimik lang si La Greta. Although for the longest time naman, parang nakakabingi na nga ang katahimikan ni Miss Gretchen o ni La Greta. Ngayon, hindi to biro lang. Yes. Hindi ito small time issue. Ito napakalaki nito. Explosive. Sobra. Mula kagabi hanggang ngayon, wala pa akong alam na may pahiwatig na, si Gretchen, na may statement na, or may naglabas na ng kanyang panig si Gretchen. Yeah. Si Atong Ang kasi parang kanina nagpa-interview na. At isa sa napakinggan ko doon sa interview na parang nakalagay, siyempre itinanggi niya at sinabi niya, itunuring niyang parang anak. Itong si alias okay, Totoy. yeah. Oo. So si Gretchen talagang wala pa anything kahit from her lawyer or something, wala pa. So isa yan sa ating aabangan syempre, yung sa GMA ang nakita ko nakatutok diyan yung reporter si Recibo. Diba? Hindi, yung kasama nila ngayon sa ano. As in, sa safe house? Sa Recibo. Yung Emil Sumangil. Yeah. Parang talagang nakatutok si Emil Sumangil daw dyan. Mula pa lang, nung siguro na balitang nawawala itong mga sabongero na to. Allegedly, number mga 100 plus allegedly, na sa sabongero. So, ano to? Grabe yan yung pelikula ng... na ginawa ng pelikula ng GMA. May ginawang pelikula. Documentary. Lost Sabongero. Tama ba ako? So, nagkaroon din ng issue dyan sa pelikula. Oo, na hindi pinalabas. May mga restraining order yan. Yan. Oo. At bilang karagdagan, okay na. Bilang karagdagan nga, as of today, nagpatawag nga ng press conference itong si Atong Ang na on the personal level, tinatawag ko palang Papa A. Anyway, kaninang umaga, ang nagrepresent, kasama siya doon, kasama niya kanyang dalawang abogada, si Attorney Lorna at saka si Attorney Caroline Cruz, na sinagot ang mga katanungan at sabi mo nga dinideny at kinuwento naman niya syempre yung side na pinabubulaanan niya. Ngayon lang daw sila lumabas kasi grabe na daw yung mga pagbabanta, pati nga yun. Sinabi rin niya, kinote niya doon na nakausap niya si Gretchen at dahil si Gretchen nakakatanggap din ng pagbabanta sa kanyang buhay na papakidnap, papatayin. Demanda din daw. Hinihingan din ng daang-daang milyon para manahimik itong si alias Totoy aka Don something na ni-reveal nga doon ni Attorney Kapunan ang mga kasong kinaharap din nito na may pinatay din, may rape, something, may ultimong Metro Bank na bangko may kinasuhan din siya. Parang bilang ginagawa ngayon ng Department of Justice na state witness ito, doon pa lang daw kini-question na nila kung papasa dahil sa lahat daw ng mga witnesses kumbaga na lumalabas ngayon, siya yung list na
na pwede mong pagkatiwalaan or ano yun. Dahil, syempre, ano tawag doon din? Ngayon, most guilty. Siya ang most guilty kasi sa dami ng mga... Dapat pag set witness ka, least guilty dapat least guilty. Kasi sa sitwasyon nga daw ngayon, bilang ang dami pa lang niya kinakaharap ng mga kaso, parang lumalabas na most guilty. At yun na nga, dahil gagasusan ng gobyerno ito, although ang sinasabi na ngayon ng Department of Justice, suspect na ngayon si Gretchen at saka si Mr. Atong Ang at plus yung iba pang mga binanggit na pangalan, Mr. Brown, etc. etc. Dahil nga sa pangyayaring ito. But syempre, sabi na Mr. Atong, bukod sa kanya, yung mga binanggit na pangalan nito ni alias Totoy, magpa-file din ng mga demanda. Dahil magpapakita na sila ng mga ebidensya. Kaya itong Department of Justice natin ni Boying Rimulya, syempre paglalaanan nila ng pondo yan. Papahukay mo doon. Diba? Magdadive ka doon sa Taal. Titingnan mo talaga kung ano. Siyempre, may mga DNA testing yan, etc. etc. So, ang habang proseso. So, since nasa legal na yan, yun na nga, pakitaan sila ng mga ebidensya dyan. Yun na nga, di ba? Ako ang hangad ko lang at sigurado ko. Lumabas ang totoo. Hangad ng lahat. Buong sambayanan. Alam naman natin, minsan na hustisya sa bansa natin, di ba? Pero sana naman kahit this time, manaig naman yung totoong hustisya. Yes. Hindi tayo sa pera lang at sa koneksyon. Sana naman po. Dapat. Sana naman po talaga, kahit dito. So ang dami rin may mga opisyal din ng gobyerno at opisyal ng hudikatura ng justice na di umano'y pumuprotekta din, ganyan-ganyan. Kaya napasabi rin si Mr. Atong kanina sa pakikinig ko na pati nga yung GMA7, gusto rin yata nilang, kasuhan ba or what? Kasi parang nagawa pa nga ng documentary doon sa yun nga, speaking of Los Sambuongeros, na pinalabas pa siyang kontrabida, etc. etc. na hindi man lang daw totally, na kung siya daw talagang tinutukoy, sana man lang, in-interview man lang daw siya, kinuhanan ng panig. May mga ganong argumento ngayon. But anyway, ilagay na natin yan sa mga dahil nai-involve lang bilang mga celebrities itong ating, especially La Greta. Talagang namang, sabi mo nga kanina, nakakabingi ang pananahimik o ang katahimikan. At nakakabingi rin naman, hindi nakaka-relate si Mr. Ay, grabe! Kasi kilala ko. Para tuloy. Ito na. Para tuloy gusto ko i-dialogue sa'yo yung sinabi ni Greta sa isang famous na classic. Ano? You want war? Ay, tahimik ka ako. Ba't ako magawa? Ayaw ni Atty. Lorna Kapunan, no? Yes, Atty. Lorna. Mabait sa akin si Atty. Lorna Kapunan. Diba? Kanya ko'y fjord, diba? Okay, mga Marites. Yan po ating Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7! Ang saya-saya. Saya-saya! Recess na, recess! We already have 1.6 live viewers. Bago mag-recess, ito mga kamarites, nais po namin kayong imbitahin na sumali sa ating Facebook community group. Nakapin po ang link sa ating live chat ngayon at pwede na kayong sumali dyan. Pero huwag niyong kalilimutang mag-like, share at subscribe sa ating YouTube channel. Yay! Mga kamarites, ito po si Richard Gomez, Balik Pelikula. Ayan, nakita ko sa Facebook na kaibigan ko si J.R. Camona na involved sa production. Si siya, Congressman siya na 4th District. Kasalukuyan po siyang gumagawa ng pelikula. Ang ganda naman ng ginagawa sa kanya. Salvage Land. Ayun si kaibigan ko si J.R. Carmona sa kanyang TikTok. Hinahawakan talaga niya. Hindi man si J.R. Yun eh. Hindi ba? Richard to, di ba? Si Richard yan. Parang gusto ko yan. Under the direction of Lino Cayetano. Nasa Rain Entertainment. Nanalo ba si Lino? Hindi yan. Sorry. Parang hindi yata, hindi ko alam na ano. Yan pong, so, pantipong action movie yan, ginagawa niyan, kaya tignan natin kung supportahan po natin si Congressman Richard Gomez na matagal so gagawin muna niya ito kasi bumalik na rin, ginagawa na. Ongoing yan. Diba? Hello, Goma. Yes. Kachika natin na emote yan. Ito, mga Marites, Vilma Santos, handang-handa na na magserbisyo muli sa Batangas. Pangakong 1 moving 3 years at dagsa ang kanyang offers. Prof? Yeah, kagaya din ni Goma, di ba? At least si Ate V kasi during the campaign pala pinangako naman niya na sa mga kapwa, sa mga firma niya, sa mga fans niya na
kahit isang pelikula, i-allow siyang makagawa sa loob ng 3 years. At mukhang may napipisil na siya at ayon sa ating mga sources, hindi natin alam, na may mga offers sa kanya na nandiyan yung project with Dali De Leon, na collaboration dito na ibang producers na nakatrabaho ni Dali sa kasi parang may Korean producer at saka Thailand ba or kasi ang tingin nga daw ay hindi lang sa Philippines ito. Plus, alam mo, ngayon nung tawag doon, nag-report na siya sa Kapitolyo sa Batangas City. Last Monday. Last Monday. Sinamahan siya ng kanyang mga anak na sina Congressman Ryan Christian. Ang ganda nung sumumpa. Tapos si Luis na tinatanong ngayon ng karamihan na mukha daw na mabibigyan ng trabaho or papel sa... Si Luis, siyempre. Oo, dahil siyempre kahit si Luis nakabalik na sa kanyang show, mukha nga namang sasamahan niya or tutulungan niya. Magpapatrain siya sa kanyang gobernadorang nanay kasi di ba tumakbo rin siya although hindi pinalad. Pero magiging, ano ba tawag natin doon? Yung special assistant? Parang yung ex-officio. Maging whatever. Basta kumbaga mag-enroll ka. Parang nag-enroll sa university na mag-sit-in ka sa klase, tuturuan ka ng mga ganyan. Para yung mga programa din niya, magawa din niya yung mga pinangako niyang gustong gawing sa Batangas. So, ang saya lang. And among the offers na narinig ko, meron pa siyang yung sa ABS-CBN, sa Star Cinema, and may collaboration yung GMA at saka isang production outfit. Pero sabi nga na TV, isa lang talaga daw yung pwede niyang magawa dyan. Yun lang. Congratulations sa lahat ng mga nag-umpisa nang mag-report sa kanilang mga trabaho bilang mga public officials. Oo, di ba? Tapos yung si Orbe, di ba? Maayos na sa Divisoria, maayos na sa Binondo, sa Bloomingtrees, sa Carriedo, Quiapo, and everything. Di ba? Nagsisimula na nga. Sana tuloy-tuloy na. Tapos pala, yun, na-late nga yung senior namin. Diba yung payout? Kasi may payout kami every quarter. Kasama ka na doon? Oo, kasama ako ron. Diba? Gagawin niya yatang 1.5. Dati nun, diba, nung kumampanya yung kalaban niya, ginawa 1,000 a month. So pagkat ka 3,000, nakaraan, bago mag-eleksyon. Natigil. Pero nga ibabalik niya. Babalik na, parang may dagdag. Naka-Gracie na daw. Kasama si Gracie. Binigay na daw yun sa'yo kay Gracie. I've been waiting for that. Pwede bibigyan daw ng Ensure na milk. Ang bibigay uli yun, I'm sure. Nakakuha ka ba dati? Wala pa. Noong nakaraan, wala. Sabi niya, I'm sure may Ensure. Mayroon nagbibigyan. Naka-Gracie na daw, kunin mo later. See you later, Gracie. Ayan na. Okay, mga Marites. 24 na. Diba? No, 9:24 na. Diyos ko, kinakabahan na. Yan po, mga Marites, sa ating isang linggong Chismis!